To all my brothers and sisters, kamusta kayong lahat dyan? Ngayon na holiday, alam kong busy-busy ang lahat, kaya hindi ko kayo inambala. Pati na rin sa ating mga kapatid sa ibang relihiyon, happy holidays po sa inyo at alam ko po na kayo ay masaya na kasama ang inyong mga pamilya. So yun na nga guys, panoorin nyo itong video na to. Importante to na malaman nyo ang mga possibilities, okay? First, martial law. Second, anong grounds? Third, bakit maingat si VP Sara at hindi siya nag-uutos ng mga dapat gawin? Okay, eto yon. Ito, pinaka-important talaga to sa lahat. Ewan ko kung paniniwalaan nyo or ito bigla lang umano sa utak ko. Correct me if I'm wrong, okay? Martial law, ang history ng martial law natin, it was announced by former President Ferdinand Marcos noong September 23, 1972, around 7:15 in the evening. Okay, in-announce niya sa national TV that Philippines had been placed under the martial law. Ngayon, anong grounds? Number one is communist threat. Yung mga mga makakaliwa. Pangalawa is yung rebellion ng sect o ng sekta ng mga Muslim. Guys, ito importante ito para malaman ninyo kasi on January 13 may Iglesia ni Cristo, di ba? Peace Rally. Okay? Madami nagtatanong bakit hindi daw gawing pababain o ano pang gagawin. Okay. Itong mangyayari ito pwede kasi story repeat itself. Yung mga grounds na yon pwedeng gamitin ni Bangag para mag-declare ng martial law. Diba? Bakit? Okay. Yung communist threat, disregarded yan kasi syempre, yung mga kaliwa, kaalyado niya. Yung mga religious sect, okay? Yung mga religious sect na pwedeng magrebelde. Yun ang pwede niyang ipanglaban kung meron man sa mga religyoso o sa mga religious sect ang gustong magrebelde. Martial law. Kaya ngayon, okay, kung mapapansin nyo ang ating VP Sara, hindi siya umuoo sa MNLF. Hindi rin siya nagsasabi sa ating lahat na sumusuporta na magrebelde o magrebelyon. At hindi rin siya nagsasalita pa dito sa parating na peace rally on January 13 ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Bakit? Kasi pwede yun ipang grounds ni President Marcos para mag-declare ng martial law. Sensya na medyo minamalati dahil nagkasakit nga ako at nakahiga pa ako. Alam mo, may sakit ako. Pinilit ko na kasi hindi ko matiis na kailangan sabihin ko na talaga sa inyo to. Okay? Gusto kong i-share agad sa inyo. Okay? Ngayon, bakit po pwedeng i-grounds yung rebellion na yon? Why? Kasi nakasalalay ang safety ng mga taong bayan. Siyempre, hindi nga naman lahat kampi sa panig ni Duterte. So, itong mga hindi naman kampi sa panig ni Duterte, pwede kasi masaktan yan. Okay? At pag nakita niya na nagkakagulo na at may rebellion na, pwede siyang magbaba ng utos ng martial law. Ganun yun. So, ngayon guys, okay lang na magsabi tayo ng mga
ng mga totoong nangyayari sa ating Bibi Sara. But, be mindful doon sa mga sasabihin nyo na parang bakit hindi pa magrebelde o bakit Miss Rally pa, ganun. Kasi nga, gusto nyo bang maulit ang martial law? So, kung ayaw nyo namang maulit ang martial law, doon tayo sa Peace Rally. Okay? Dahil, iyon ang safest way. Okay? Yun ang safest way para maihatid sa mga makakaliwang to na mali ang ginawa nilang impeachment sa ating Bibi Sara. Huwag na tayong gumawa ng isang hakbang na pagsisihan natin sa mahabang panahon. Kasi kung mapapansin nyo, dun sa Game of Politics niya, diba meron akong nilabas na video, okay, na bakit kino-compromise ni Bangag yung national security. Diba? Pinipilit niya ang ating Bibi Sara na magsalita tungkol sa confidential fund. Sinasabi niya na magsalita na. Ngayon, hindi umubra yon dahil hanggang ngayon talagang matigas ang ating Bibi Sara. Pero, kung mapapansin nyo, naandoon yung bigla niyang pinatigil ang impeachment. Ang nag-file ng impeachment, okay, kung mapapansin nyo ang nag-file ng impeachment, kung hindi yung makakaliwa, di ba? Makakaliwa yun. Ngayon, mga religious sect. Hindi nyo ba nagigets? Kasi iyon yung ginarounds. Okay, iyon yung ginarounds ng tatay niya noong panahon na yun para mag-declare ng martial law. Communist threat, and then rebellion of sect, which is yung mga Muslim community. Yeah guys, okay, hindi ako nananakot, pero ito, mga possibility to. Okay, mga pwedeng mangyari to in just one snap. Kaya maging matalino, maging mabilis ang pag-iisip, hindi lahat idadaan sa kailangan magrebelde. Kung gustong sumama sa January 13 para sa sa Peace Rally, sumama. Pero wag na wag mag-aamok ng pagre-rebelde. Okay? Para hindi magbaba ng martial law. Ito guys, advice ko lang sa inyo. Kasi, nag-research kasi ako, nagbasa ako. Well, correct me if I'm wrong, okay? Pero, alam naman natin kung anong kakayahan nila ngayon. Kasi siya ang Commander-in-Chief. So, iwasan natin na magkaroon siya ng dahilan para mag-declare ng martial law. So, yun lang naman guys. Medyo winamalat-malat ako dahil may sakit po ako. And, alhamdulillah, Rabbil Alamin, yung kati-kati lang naman sa lalamunan. Nangangati kasi kailangan ilabas daw yung kadaldalan. Ganon. And, ako'y pinagpapasalamat sa inyong lahat. At patuloy po kayo sumusuporta sa akin. Ayan. At ramdam ko ang inyong pagbate. Para po sa akin, ang pwede ko po sabihin sa inyo is Happy Holidays. Ayan. Saka na ako babati ulit ng Happy New Year. Alam nyo naman, wala po kasing Pasko sa Muslim. Ganun po yun. So, yun lang guys. Huwag niyong kalimutan Huwag niyong kakalimutan ipagdasal natin na maging mapayapa ang mga susunod na kabanata. Okay? Maging maayos ang lahat. Para hindi maulit yung naging istorya noon na pinagsisihan ng madami. Okay guys? Inshallah, makatulong po itong idea na to sa ating lahat. At pwede naman po akong i-correct. Ako'y tumatanggap po ng tawag dito, ng mga correction. Parang sa ballpen. Okay. Ang ballpen! Correct
Shit! Anyway, so ayun na nga guys. Hindi ko i-edit tong video na to, okay? Hindi ko i-edit tong video na to para maramdaman nyo talaga yung nasa isip ko, di ba? Yung maramdaman nyo yung ito na isip ko ngayon, ipinost ko lang siya kaagad ngayon na. Okay? So ayun lang guys, ipagdasal po natin na harinawa, inshallah, o ipagdoon po natin sa ating mga kapatid na Muslim na wala pong mangyaring masama. Kasi may mga nababalitaan po ako na ang mangyayari is ipoprovoke daw itong taong bayan. Okay? Ipoprovoke daw itong taong bayan para mag-rebelde. So please, be mindful. Okay po? Huwag pong padalas-dalos ng desisyon.